Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santang Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasihan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo, pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na mag-uli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon, ang ating pong butihing kura paroko, Reverend Father Danichi V. Ayan, mawit ng papuri sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang lipi, isang Diyos, isang hari. Bayan mawit ng papuri, bayan mawit ng papuri. Mula sa ingay tinawag ng Diyos, bayang nagalag, inangkin ng lubos, pagkat kailan may di papabayaan, minamahal niyang kawan. Bayan umawit ng papuri, sapagkat ngayon ika'y pinili isang bayan, isang libig, isang Diyos, isang hari. Bayan umawit ng papuri, bayan umawit ng papuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ating ipinagdiriwang ang kapistahan ni Apostol San Bartolome upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang.
Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kaawan mo kami, kaawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen, 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong matibay ang aming pananampalataya na nag-uugnay kay Apostol San Bartolome sa buklod na hindi magdarayang pakikipag-ugnayan ng apostol na ito sa iyong anak. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, ang sambayanan mo naway maging pananda ng iyong pagliligtas sa lahat ng bansa. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Wika ng anghel sa akin, halika at ipakikita ko sa iyo
ang babaeng makakaisang dibdib ng kordero. Nilukuban ako ng espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod, na bumaba mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos. Kumikislap na gaya ng hiyas na hasping sinlinaw ng kristal. Ang pader nito'y makapal at mataas na may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig, 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader ng lungsod ay may 12 saligang bato at nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Lasdas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Magpupuring lahat sa iyo, Panginoon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakilat makapangyarihan. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Dakila upang matalastas ang lahat ng tao. Mababatid nila ang kadakilaan ng paghahari mo. Ang paghahari mo'y sadyang walang hanggan, hindi magbabago. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Matuwid ang bagay niyang ginagawa. Kahit anong gawin ay kalakip doon ang habag at awa. Siya'y nakikinig at handang tumulong sa lahat ng tao. Sa sinumang taong pagtawag sa kanya'y tapat at totoo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari mo. Talastas ng mga tao, dakilang paghahari
Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Guro, anak na butihin ng Diyos Amang masintahin. Ika'y hari ng Israel. Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, hinanap ni Felipe si Natanael at sinabi rito, natagpuan namin si Jesus na taga Nazaret, ang anak ni Jose. Siya ang tinutukoy ni Moises sa kanyang sinulat sa kautusan at gayon din ng mga propeta. May magmumula bang mabuti sa Nazaret? Tanong ni Natanael. Sumagot si Felipe, halika at tingnan mo. Nang malapit na si Natanael ay sinabi ni Jesus, masdan ninyo ang isang tunay na Israelita. Siya ay hindi mandaraya. Tinanong siya ni Natanael, paano ninyo ako nakilala? Sumagot si Jesus, bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, nananampalataya ka ba? Dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos. Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito. At sinabi niya sa lahat, tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po ang lahat at makinig sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi sa mga nasa barangay, ganun din sa mga nasa tahanan at nasa abroad na nagsisimba via online. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni San Bartolome. Sabi nyo nga, San Bartolome. Si San Bartolome ay isa sa 12 apostol ni Jesus na laging kasama ni Felipe. Lagi silang magkasama. Lagi silang magkadikit. Kung nasan si Felipe, nandun si Bartolome. Kung nasan si Bartolome, nandun si Felipe. Ito lang ang eksaktong pagkakalarawan kay San Bartolome. Dahil hindi nabanggit ang kanyang pangalan sa 4 na ebanghelyo. Mantakin mo yun. Kabilang sa 12, pero kahit isa
Hindi nabanggit yung pangalang San Bartolome. Mabuti pa nga si Judas, nabanggit. Ano mas pipiliin nyo? Bartolome o Judas? Totoo. Diba? Gusto nyo, nababanggit kayo eh. Gusto natin yung bida tayo eh. Diba? Gusto natin yun eh. No? Si San Bartolome, hindi nabanggit. At kung may pagkakakilanlan man kay San Bartolome, laging dapat kasama si Felipe. Di ba minsan ganon? Yung kilala mo yung isang tao dahil sa kanyang laging kasama. No? Yung kilala mo lang siya dahil doon sa partner niya. Dahil doon sa boyfriend niya. O dahil sa best friend niya. Di ba ganon? No? Minsan yung, sino nga yun? Yung asawa ni Aling Maring. Di ba? Dapat ganon. Hindi mo kilala. Pero yung partner, kilala mo. Di ba? No? Sino nga yun? Yung girlfriend ni Carlo. Di ba ganon? Di ba? Minsan ganon. Kung sino yung laging kasama, yun ang mas kilala. At kilala mo yung tao dahil sa lagi silang magkasama. Tama ba? Di ba ganon? Minsan nangyayari yun. Ngunit, may ibang nagsasabi at ayon sa tradisyon, si San Bartolome at si Nathanael daw ay parehas na tao. Iisang tao. Sabi ng tradisyon. Posible ba yon? Hello? Posible ba yon? Posible yon. Kasi alam nyo, ganito yon, no? Iniisip ko nga, posible ba yon? Natatandaan ko nung 90s, yan, malalaman yung edad ko. Diba? Nung 90s, alam nyo po, wala pang cellphone noon. Tama? Wala pa cellphone noon, no? Hindi pa masyad. Nung uso landline, tama? 'Di ba? No, yung sa eskwelahan namin, 3 kaming lalaki, 3 kaming magkakapatid na nag-aaral doon sa eskwelahan namin. At dahil wala pang cellphone, meron landline. No? Tuwing tatawag yung mga kaklase namin, no, sa eskwelahan namin, usong tawag kung hindi first name, yung family name. Ganon sa amin. Asan si Huy? Asan si Huy? Ganon, no? Huy! Ganon sa amin, no? Ganon eh. 3 kami magkakapatid. So pag tumatawag, hello? Pwede po makausap si Huy? Bukod sa 3 kami nag-aaral na Huy sa eskwelahan, ang tatay ko, ang nanay ko, ang ate ko ay Huy. So sino hinahanap niya? 'Di ba? So, sino Huy? Gaganon ngayon yung sumagot. No? Sinong Huy? Sasabihin ngayon kung sino man sumagot sa amin. No? Sinong Huy? No? Si Daniel po. Alam nyo po, 3 kaming Daniel. No? Kuya ko, Daniel Christian. Ako, Daniel Voltaire. Yung kapatid kong isa pang lalaki, Daniel Xavier. So, sasabihin, sinong Daniel? Diba? Kaya, mas naging kilala ako dun sa aking palayaw. No? Danichi. No? Danichi, wala na akong kaparehas. Kahit sa Facebook, i-type mo pangalan ko, ako lang. Nag-iisa. No? So, pwede yon. Diba? Yung isang magkaibang pangalan, iisang tao. Yun ang ayon sa tradisyon. Pero sabi ng mga eksperto sa Biblia, hindi yun totoo. Hindi totoo yun. Ang hirap Alin bang paniniwalaan? Pero alam nyo, alin man sa dalawa, alin man doon, isa lang ang malinaw at totoo. Si San Bartolome ay isa sa 12 alagad. Si San Bartolome ay apostol ni Jesus. Si San Bartolome ay pinadala sa misyon at namatay sa misyon na nagpapahayag na si Jesus ang Diyos sa lahat ng bansa. Iyon ang mahalaga. Kung gaano kalabo ang pagkakakilanlan ni San Bartolome, siya namang linaw ng kanyang karakter. Hindi man siya napangalanan sa 4 na ebanghelyo,
Hindi man siya kilala ng ibang tao. Hindi ito naging hadlang para hindi niya ipagpatuloy ang pagiging apostol. Sapagkat malinaw sa kanya na pwedeng magtrabaho kahit hindi ka kilala ng kahit na sino. Pwedeng magtrabaho kahit hindi ka kilala ng kahit na sino. Taliwas ito sa karakter ng ilan sa atin, hindi ba? Meron sa atin mas mahalaga na sila'y kilala kesa sa trabaho. No? Di ba? Yung wala pa nga yung trabaho, gusto niya, nando na yung pangalan niya. No, di ba? Wala pa nga yung proyekto, wala pa yung tulay, pero nakalagay na yung pangalan. Meron yan, di ba? May kilala kayong ganyan, no? Yung nakalagay na sa tarpaulin, di ba? Nando yung pangalan. Wala pa yung building, nando na yung pangalan. No? Kasi ang mahalaga, pangalan kesa sa trabaho. Ay, sa simbahan may ganyan din. May ganyan din. Nagtatampo pag hindi kinikilala ni Father. Nagtatampo kapag hindi napapasalamatan ni Father. Nagtatampo kapag hindi nababanggit ni Father. May kilala kayong ganon? Yun ang nakakalungkot. Mas mahalaga ang pangalan kesa sa trabaho. Pero alam nyo, meron din namang ilan yung hindi mahalaga ang pangalan. Ang mahalaga, nagtrabaho ako. Alam nyo yung mga teacher natin, yung mga teacher na yan, pagkatapos mong maging matagumpay, marami sa atin nalilimutan na yung ating mga teacher. Hindi mo na naalala sino yung teacher mo nung grade 1, sino yung nagpapalit ng salawal mo kapag naiihi ka noon, di ba? No? Nakalimutan mo na kung sino yung nagturo sa'yo. Pero alam mo yung mga teacher natin, hindi naman nagturo para maalala natin. Kaya kahit di natin sila naaalala, ang mahalaga, parte sila ng ating tagumpay. Kaya yung mga teacher ko, alam mo, hindi ko nakakalimutan yun. Kasi kung sino ko ngayon, dahil sa kanila. Maliit man ang naging kontribusyon dahil sa kanila. Kaya pwedeng magtrabaho kahit hindi ka kilala ng kahit na sino. Yun ang mahalaga. Lilipas ang panahon, lilipas ang daang-daang libong panahon, maring hindi na ako kilala. Hindi na kayo kilala, pero mahalaga, parte tayo ng soledad. Yun ang mahalaga. Hindi ka man napasalamatan sa iyong ginawa. Ang mahalaga, ikaw yung nag-ayos ng misa. Di ba? Ikaw yung nagwalis. Ikaw yung naglinis. Ikaw yung nangolekta. Hindi ka man kilala. Dahil ang mahalaga, kilala ka ng Diyos. Gaya ni Natanael o ni Bartolome, para sa iba, hindi na mahalaga kung ano ang pagkakilala sa kanya o ang sinasabi ng iba, hanggat alam niya na kilala siya ni Jesus. Paano siya kilala ni Jesus? Kilala siyang hindi mandaraya. Yun yung sinabi sa Ebanghelyo. Kilala siya ni Jesus na hindi mandaraya. O di ba mas maganda yun? Yung kilala ka na hindi ka mandaraya kesa kilala ka na mandaraya. No, yung kapag merong naisip na pangalan at sinabing mandaraya, ikaw agad yun. Ano mas gusto mo? O at least kilala ka, di ba? Gusto mo kilala ka eh. O yan, ang kilala sa'yo, mandaraya. No? Pag sinabing chismosa, sino agad naiisip? Pag sinabing sugarol, sino naiisip? Di ba? Ang yun ang mahalaga kay Bartolome o kay Natanael. Hindi na mahalaga kung anong sasabihin o paano siya nakilala ng iba. Ang mahalaga kung ano ang pagkakakilala sa kanya ni Jesus. Sabi ng isang manunulat, huwag kang magtrabaho para makilala. Sa halip, makilala ang iyong trabaho dahil sa'yo. Don't work for recognition,
but do work worthy of recognition. Dahil sa huli, ang mahalaga, hindi ang iyong pangalan, kundi ang iyong nagawa kahit wala kang pagkakakilanlan. Amen? Amen. Tumayo ang lahat. Sa ating pagpaparangal sa apostol na isang lalaking hindi makagagawa ng panlilinlang o pandaraya, lumapit tayo sa Ama ng may pagtitiwala, binubuksan sa pamamagitan ng panalangin ang ating mga puso. Sa bawat panalangin ating sasambitin, Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang simbahan naway maging bukas sa mga pagkilos ng Espiritu, lalo na sa mga samahang pinagyayaman ang pananampalataya ng bayan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway maging karapat-dapat sa karangalan at dignidad sa pamamagitan ng kanilang tapat at ulirang pagtupad sa tungkulin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Magkaroon nawa ng mga programa para sa paghubog sa mga kabataan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng tulong sa paglilingkod ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami ng iyong hinubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon, naway makabahagi sa kalwalhatian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, basbasan mo kami na iyong inubog sa pamamagitan ng pananampalataya ng mga apostol. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Sama natin sa ating mga panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Ama, habang ipinararating namin sa iyo ang mga panalangin ito sa tulong ni San Bartolome, tulungan mo kaming magmahal sa iba at magtiwala sa iyong mga pagpapala sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ikahando sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming
lamang sa iyong kaluwal at Tumayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapistahan ngayon ni Apostol San Bartolome, tuwangan nawa kami ng kanyang pagdalangin sa paghahain namin ng pagpupuri at pagpapasalamat sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging pumapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, na puno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Lumuhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo." Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami nakubuhos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, Iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak
kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Vergel na tinawag mo mula sa daigdig na ito nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ni San Bartolome at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Suwasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibagin ulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, maawa ka. Kordero ng Diyos na nagkaalis ng mga kasalanan ng mundo. Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
ikaw ay nariyan. Alam ko rin ako ay di mo pababayaan. Mayroon pa ba kaya kung dapat pangambahan maliban sa aking mga pagkukulang? Di ba, Jesus ko, ikaw ang buhay ng kaluluwa at katawan. Walang katulad na kaligayahan ang sa puso'y nararamdaman. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong kapistahan ni Apostol San Bartolome, aming pinagsaluan ang haing nagbibigay buhay sa paglingon namin at pagtanaw ng utang na loob. Kami naway makarating sa paroroon ng ligayang lubos sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sa buhay, hindi mahalaga kung ikaw ay kilala ng iba. Ang mahalaga, anong pagkakakilala sa iyo ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa pong ating pagdiriwang, humaiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayon at ipahaya kanyang pagkaling at habag. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahong ang ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, umayon at ipahaya kanyang pagkaling at habag. Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.